Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si JR mula sa Cavite. 32 anyos po ako at sakto lang po ang estado ng buhay. Sapat lang pong nakakakain araw-araw at isa po akong tao sa peryahan sa mga palaro po doon. Ngayon po dahil nagbukas na ulit ang mga perya, masaya na naman po ako dahil may extra racket po ako. Bukod po sa trabaho kong construction sa umaga, nagwo-work din po ako bilang tagapagpalaro sa perya. Taon-taon po, racket ko na po talaga ang tumao sa perya. Bukod sa masaya, nakakapagpasaya rin po ako ng mga tao. Masaya po akong makita ang mga taong matapos ang isang buong araw, isang buong maghapon na nakakapagod, ay naaaliw naman sila sa gabi sa perya. Dr. Love, iba't ibang tao ang nakikita at nakakasalamuha ko po. May mga may kaya, may mga nakikitambay lang at nambuburaot. Meron din namang mga magkakabarkada na nagbabanding lang. Meron ding mga batang tuwang-tuwa dahil pinayagan ng kanilang mga magulang na sumakay sa rides. Kaya nga lamang po, hindi ko inaasahan na dito ko rin matatagpuan ang magpapasaya at magiging dahilan ng pagkakasala ko. Binata po ako, Dr. Love. Wala na po ang aking mga magulang at bukod tanging kapatid ko na lamang po ang kasama ko na mayroon namang pamilya na. Hindi po kami gaanong close kasi babae po siya. Kahit po ganito lamang ako, tuwing linggo ay nagsisimba po ako sa simbahan. Umiiwas sa mga bagay na alam kong magkakasala ako sa Panginoon. Ipinagmamalaki ko na bago mawala ang aking mga magulang, napalaki kami ng tama at makadiyos sa latman sa pinag-aralan. Kaya nga lamang po, Dr. Love, ito na nga po. Tila masisira ang buhay ko sa babaeng nakilala ko nito lamang po sa peryahan. Madalas po siya maglaro at madalas ay solo siya. Dahil nga po solo siya at malungkot, lagi ko po siyang pinatatawa at binibiro sa tuwing naglalaro po siya. Natuwa naman po ako dahil sumasaya siya. Wala po akong ibang intensyon. Ganon naman po ako sa lahat, hindi po como babae siya. Isang gabi, Dr. Love, sobrang tagal niya pong naglalaro sa peryahan. Halos nalibot na po niya ang lahat ng palaro, rides, at lahat ng sulok ng peryahan. Umabot po siya hanggang sa pagsasara namin. At hindi ko po siya pinansin at baka talagang maluwag ang araw niya. Bukas kaya naman sumagad siya ng pagpupuyat sa perya. Pero nung pauwi na po ako, Dr. Love, nagulat ako at lumapit po siya sa akin. Tinanong niya ako kung pwede raw po bang makitulog sa amin. Dahil sa dalas ng pagkukwentuhan namin, alam niya na kapatid at ka-live-in ng kapatid ko lamang ang tao sa bahay. Naguluhan ako at hindi po ako agad nakasagot sa kanya. Kaya sinabihan niya ako na sayang naman kasi hinintay niya pa ako. Nahiya po tuloy ako sa kanya, kaya naman umuo na lamang ako sa kanya. Isa pa, iniisip ko baka wala siyang uuwian nung gabing yun. Nung naroon na po kami sa amin, humingi ako ng paumanhin sa kanya dahil maliit lang po ang aming bahay. Pinatulog ko siya sa kwarto ko at ako na po ang hihiga sana sa malapit sa pintuan ng bahay dahil wala naman po kaming sala sa bahay. Pero hindi po siya pumayag. Ang sabi niya po, sa tabi niya ako tumabi
at ikukwento niya ang kanyang problema. Nahihiya man at napapaisip kung bakit ganun siya, ay tinabihan ko po siya. Handang makinig sa anumang ikukwento niya. Pero sa halip pong magkwentuhan at magkwento siya, hinalikan po niya ako, Dr. Love. Hindi na po ako nakapag-isip. Nagdire-diretso po at ayun nga po, may nangyari sa amin. Matapos po ang nangyari, nakatulog po agad siya. Baka naman napagod. Baka siya nagtrabaho, kaya nakatulog ka agad. Ako naman po, hindi ako makatulog kakaisip kung tama ba ang nagawa ko at takang-taka po ako bakit ganun siya. Pagising niya po, pinagtimpla ko siya ng kape. Ang goal ko po talaga malaman ano ang ibig sabihin ng nangyari kagabi. At gusto ko pong malinawan. Kinuwento niya naman po, dito na ako nagalit. Sabi niya magkaaway sila ng asawa niya. Kaya hindi siya umuwi. Sinasaktan daw po siya nito at pinakita niya sa akin ang kanyang mga pasa sa katawan. Ang unang galit na naramdaman ko ay galit sa kanya dahil nakagawa ako ng kasalanan nang wala akong kaalam-alam. Pero nang makita ko ang mga pasahan niya, naawa naman po ako sa kanya at para bang natauhan sa ang galit ko sa kanyang asawa. Natuon ang galit ko sa kanyang asawa. Ganun pa man, nakagawa pa rin ako ng matinding kasalanan at pinagsisihan ko po ito, Dr. Love, pero naawa po ako sa kanya, sa babae. Ngayon po, ayaw niya na umalis sa amin. Sasama na lang daw po siya sa akin at nangangako na magiging mabuting asawa. Diyos ko, Dr. Love, hindi ko po alam ano ba itong napasok kong ito. Pwede niyo po ba akong payuhan tungkol dito? Okay naman po siya, maganda, maayos. Kaya nga lang po may nagmamay-ari na sa kanya. Kahit matagal ko nang gusto ng karelasyon, ayaw ko naman po ng ganito na para bang kabit. Akala ko noon, babae lang ang nagiging kabit. Hindi ko akalain na pwede palang maging kabit ang lalaki. Naguguluhan po ako dahil sa awa ko sa kanya. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? Isa pang kinatatakot ko, paano kung ang isang beses na kasalanang nagawa ko ay magbunga? Tulungan niyo ako, Dr. Love, na magliwanag ang aking isipan. Gumagalang, JR. Itong sa JR ay binata. 32 anyos. Wala pa siyang asawa. Binata siya. May nakilala siyang babae doon sa perya na palagi nagpupunta. Hanggang isang gabi, nakakakwentuhan niya. Di ba? Alam mo kasi, JR, ang mga babae, hindi naman siguro lahat, pero pinakamadaling paraan para makuha mo ang atensyon ng babae at makuha mo ang kalooban nila ay yung magaling kang magpatawa or, madali mo siyang mapasaya. Kapag ang isang babae, madaling tumawa, madali mong napasaya, if you crack jokes and things like this, asahan mo magiging malapit sa iyan. At palagi ko ganun ang nangyari sa inyo dahil naging malapit sa iyo itong babaeng ito. That, isang araw, ay nagstay siya sa perya hanggang nagsarado kayo. At nung ikaw pauwi na, sumabay siya sa'yo at nagsabi na kung pwede, doon na lamang siya muna sa inyo matutulog. Wow, biglaan. Ewan ko, Santi, kung sa iyo, ganyan mangyari yan. Paanong gagawin ni Rome Ortigas kung siya pauwi na galing sa trabaho at meron siya isang kaibigan babae at sasabihin, Rome, pwede bang
doon ako mag-spend ng gabi sa bahay mo. Aba, mga ngatugan lamang kunyan. Ma- mga ngatugan lamang kunyan. All of a sudden, ito isang babae, parang hulog ng impacto itong babaeng to na maputi, maganda, mabango. At pagkatapos sasabihin, Brother June, pwede bang doon ako sa bahay mo mag-overnight ngayon? Ay, anong gagawin mo sa bahay ko? Di ba? Kung binata ako. Anong gagawin mo sa bahay? Wala akong matutulugan kasi. Masisisi niyo ba si JR kung giniyang-giyang siya at matagal ng panahong hindi nakakatikim ng kademonyuhan to si Yeah, JR? baby! Pumayag siya. Ngayon, mabuti naman kasi ang intensyon ni JR. Ayaw niyang magkasala at nire-respeto niya yung babae. Sabi niya dun sa babae, ikaw na lang mahiga sa kama ko at ako dito na lang ako mahiga sa may pintuan para wala namang masabi yung tao. You know, hindi mo naman sabihin sinamantala kita. Diyan ka mahiga sa kama at ako dito sa may pintuan. Sabi ng babae, hindi, ayoko mahiga sa kama, gusto ko sa tabi mo para magkwentuhan tayo. Kwentuhan. Eyon. Yung pala, kakain kayo ng pansit canton. Sana all. Yeah, baby! Kwentuhan lang daw eh. Direct Shake, anong gagawin mo dyan? Gusto ko maging guest to sa sa face-to-face. Gusto ko maging guest sa face-to-face to. Magkukwento. So, nagkwentuhan sila nung gabi. Siguro hanggang inabot ng madaling araw. At sa kakwentuhan nila, nakakain sila ng pansit canton. Ayon, direct. Parang Yeah, gagawin mo. baby! Kumain ng pansit canton. At pagkatapos nilang kumain ng pansit canton, itong babaeng nakitulog sa kanyang bahay, nakatulog ka agad. Pagod. Napagod. Ikaw man ba, di ba? Galing ka sa gym. Dumating ka sa bahay. Parang gusto matulog ka agad. Pagod eh. Di ba? Itong si JR, hindi agad nakatulog dahil nakokonsyensya siya. Ano ba itong ginawa kong ito? Bakit ba ako natukso sa isang bagay na hindi ko dapat ginawa? At ang babaeng ito nakatulog ka agad. Ngayon, nung umaga, nung makatulog din si JR, medyo madaling araw na siya nakatulog eh. Kasi, super exciting naman yung kumain ka ng kanton, pansit canton. Bago ka natulog, sinabayan mo pa siguro ng kape, tsaka pandesal na mainit, di ba? Nung umaga nagising siya. At sa kabutihang tao naman itong si JR talaga, ginawa pa niya ng kape. Ginawa pa niya ng kape itong babae, at habang nag-iinom naman sila ng kape, yan, sinabi ng babae, JR, okay lang yung ginawa natin kagabi. Huwag ka mag-alala. Pero alam mo ba na ako'y may asawa? Nakaw! Ano ba yan? Kambing ka, kunayo ka, ako pa na may sarap ng kain ng pansit canton. Yung pala naman nagkakasala ako. May asawa ka pala. Kasi naman, bakit mo ginawa yan? Bakit mo ako tinukso? Bakit nagluto ko parang pansit canton para pagsaluhan natin? Yung pala meron kong asawa. Sana yung asawa mo na lang ang pinakain mo ng pansit canton. Sinasaktan ako eh. Ayun, so battered wife. So this will be a lesson to us all. Battered wife. Naghanap siya ng lalaki na mabait, makapagbibigay sa kanya ng mag-aalis ang kanyang pagkauhaw at pagkagutom sa pansit canton. Bakit kasi hindi bihon ang kinaang niluto? Diba? Yun ngayon ang problema na itong si JR. Hindi niya gusto na mangyari uli. Kasi, nakukonsensya siya at alam niyang mali. At ang gusto nitong babae, sila na lang ni JR ang magsama. Nako, kung ako yung si JR makakatikim ng
pipitikin ko sa tenga yung babae. Kukurtin ko sa singit yan eh. Oo. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Pansit Canton, inuulam mo yan? Inuulam ba yan? Pansit Canton? Sa akin, pang ano lang yan, pang kain, kasama ng tasty, o kaya pandesal. Iyon ngayon, hinahamon siya ng babaeng ito na magsama na lamang sila at nangako siyang magiging mabuting asawa. Kambing ka. Kambing ka? Papapaniwalain mo kung magiging mabuting asawa ka? Sumama-sama ka sa bahay ko, may asawa ka pala, kuneho ka. Nawawalan ka ng respeto sa ganung uri. Paano mo re-respetuhin? Alam niya may asawa siya. Dito natulog sa bahay namin. At dito pa nagluto ng pansit Canton, nadamay pa akong kumain ng pansit. Hindi ayos. Mali yan. Paano ko maniniwala sa iyo na ikaw ay magiging mabuting asawa kung may asawa ka? Hindi kita pwede maging asawa. Ako, nagiging kabit dahil diyan sa ginagawa mong yan. Iskabetsi ako. And I feel guilty about it. So, Diyos ko, Dr. Love, hindi ko po alam kung ano itong napasok kong to. Pwede niyo po ba akong payuhan tungkol dito? Okay naman po siya, maganda, maayos, kaya nga lamang po, meron nagmamayari sa kanya. Kahit matagal ko nang gustong magkaroon ng karelasyon, ayoko naman po ng ganito na para akong kabit. Maliwanag ang isip mo, JR. Ang sasabihin ko lang sa iyo ito, nabiktima ka ng demonyo. Natukso ka ng demonyo, di ba? Ang demonyo, lumapit sa iyo at pinayagan mo. Ang demonyong yan, nung gabi, nagluto ng pansit Canton at pinakain ka ng pansit Canton kahit walang kalamansi. So, natuhog ka ng demonyo at marami pang gagawing panunukso sa iyo ang demonyong yan. Balikan po natin mga kaibigan ang liham kasaysayan ni JR. JR, nakalusot ka na minsan, no? Natukso ka ng diablo. Huwag mo nang ulitin. Kasi, papasok ka lang sa sakit ng ulo. Kung naghahanap ka ng seryosong karelasyon, naghahanap ka ng isang karelasyon na matino, huwag yung babaeng yan. Mapapatay ka dyan. Huwag ang babaeng yan dahil nagpakita na ng kahinaan niya itong babaeng ito na parang ang nakikita kong larawan dyan sa babaeng yan parang ahas na may bitbit na mansanas. Na binibigay sa iyong mansanas. Yung mandiablo na nagkatawang tao para lang matukso ka. You know? At wag mo nang gawin uli, ha? Kung isang alam mo, ipagkakasala yan, wag mo nang gawin uli. Bukod doon sa isang malaking pagkakasala sa iyo, sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, lalo na sa asawa niya. Ang kambing na babaeng yan, hindi mabuting asawa yan. Kasi kung mabuting asawa, baka kaya nagugulpi ng asawa niya yan eh. Dahil diyan sa ginagawa niyang yan. Hindi ko sinasabing justify ko yung panggugulpi sa kanya dahil meron tayong VAUSI, Violence Against Women and Children. Pero baka alam ng asawa niya ang kalokohan niya, kaya ganyan. At ayaw mong pumasok dyan sa larawan na yan dahil pag nalaman ng asawa niya na ikaw ang kumakalantari at nagsasawsaw sa platito ng patis ng kanyang asawa, ay hindi mo alam kung saan ka ilalagay. Baka maaga kang pumunta sa impyerno. Ay ayaw mo mangyari yun. So, kung gusto mo, huwag mo nang ulitin, huwag mo nang payagang pumasok sa bahay niyo na baboy tuloy ang bahay niyo. Huwag mo nang papasukin sa bahay niyo. Pwede, kaibigan na lang siya, pero huwag mo nang entertainin kung ano man yung i-offer niya sa'yo. Natikman mo na ang kalangitan sa kanya. Huwag mo nang ulitin. Humanap ka ng para sa'yo. Okay? At sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito.